Hello. Good evening sa inyong lahat, sa mga nag-aaral po sa ating academy. Welcome na welcome po kayong lahat sa mga bago at sa mga datihan na naming kasama. You are very welcome to learn more sa ating ginagawang pagninegosyo. Ang topic po ng ating training for tonight ay attracting abundance. Okay? This is actually a very profound topic, so pag-usapan muna natin yung isang part nito. So we will condition your 5 senses to abundance. Okay, napakahalaga nito dahil ang pinag-uusapan natin sa industriya, sa network marketing ay absolute freedom, abundance, wealth, pagyaman. So kailangan ma-condition po natin yung sarili natin sa mga bagay na ito, yung mga rewards na naghihintay po sa atin, of course, we need to feed our 5 senses para ma-attract natin talaga mabuti yung tinatawag na abundance or wealth. Again, pag-uusapan muna natin ay yung isang part ng attracting abundance. Okay, kasi sa susunod po na topic natin ay pag-uusapan natin yung mga limiting beliefs, yung mindset, okay? At yung mga taong dapat na ikaw ay makipag-associate, pati yung EFT. Ano yung EFT? Emotional Freedom Technique. That is a combination of psychology and acupressure. Nakakatulong din po yun sa attracting wealth and money accounts. Pero magpo-focus muna tayo on conditioning your 5 senses at naglagay po kami ng ilang mga pointers for you to embed sa ating ginagawa araw-araw, na makakatulong po sa atin again to attract abundance and wealth into our lives. So again, nadinig nyo po kanina 5 senses. So ang senses po natin, meron tayong taste, hearing, touch, 'di ba? At yung ating pang-amoy and your sight. Okay? So pag-usapan muna na po natin yung inyong taste. Again, inuulit po namin sa inyo, kinukondisyon natin ang ating sarili, your 5 senses, para ma-attract natin ang kayamanan. Okay? So, sa ginagawa nating negosyo, dito sa network marketing, of course, nagkakaroon tayo ng mga small successes and meron din tayo mga big victories na nagagawa. Pero don't forget na magbigay ng reward sa iyong sarili. Wag na makalimutan yan. Kailangan bibigyan mo ng reward yung sarili mo every time you do even small victories sa ating ginagawang pagninegosyo. And isa sa pwede mong bagay na gawin to pamper yourself, to reward yourself, is to go and eat sa isang fine dining. Okay? So this is of course conditioning yourself to wealth, dahil ito po ay puntahan ng mga mayayaman. Huwag po nating pagkakamali na ang buffet, ang eat all you can ay FYI ay hindi po yan talaga puntahan ng mga ultra rich, ng mga mayayaman. Actually, yung mga mayayaman, pag kumakain talaga yan, a few of this, konti nito, pero very quality yung kanilang mga kinakain. Talagang masarap, 'di ba? So go to a fine dining, okay? Napakarami yan. Actually, you can Google it. Maghanap kayo. Saan ba ako makakakain ng masasarap, fine dining? Saan ba may masarap na steak dito? Saan ba ako makakain ng sea urchins? O saan ako makakain ng caviar? 'Di ba? O ano mo 'yon? I-research natin. Then puntahan mo siya isa-isa. Of course, it will entail money. I don't suggest this na gawin mo every single day. I'm trying to say to you na gawin mo siya every time you do victories sa ginagawa nating negosyo. Again, you're conditioning your mind to success, to wealth. Okay? So dahil ikaw ay napupunta sa isang fine dining na titikman mo, you're using your sense of taste. Natitikman mo yung mga kinakain ng mga mayayaman, you're conditioning your mind to be rich as well.
Okay, you get the point. So, mga pointers ito para yumaman tayo, okay? So, tanungin mo yung chef, ano po ba yung inyong, best menu? Dito sa fine dining ninyo, dito sa restaurant po ninyo. Diba? Then, order it. Diba? And then, of course, never forget to tip. Yan po ay ugali ng mga mayayaman. So, isulat nyo po yon, pointers din yon. Okay? And, nung kami po ay pinapag-aralan namin yung mga ultra-rich, yung mga mayayaman, yung mga billionaires, yung mga multi-millionaires, kung paano po sila, kumain, yung mga choices nila sa food. Bigyan ko po kayo ng isang tip, no? Sa pagdating sa soda, sa soft drinks, no? Pag umu-order po sila, hindi yung ibang brands. Ang ino-order nila yung Coke, yung Coca-Cola. So, of course, napakaraming mas masarap pa dito, pero bakit yon? Kasi siya po yung tinatawag na king of the sodas, yung mga soft drinks, 'di ba? Ika nga. Okay? Kung mapapansin ninyo, yung mga mayaman pag umu-order po yan ng soft drinks, Coke, makikita nyo sa table nila, yun talaga yung, not all the time, but majority of the time, yun talaga yung ino-order nila. At meron ngang isang sikat din na brand ng soft drinks na ang pangalan ay Pepsi. Ang goal niya, talunin talaga si Coke. Dahil itong si Coca-Cola, yan po yung pinaka-iPhone ng mga soft drinks. So, 'di ba? Kapag nakita mo yung tao may hawak na Coke, 'di ba? Pwede mong maisip din, 'di ba? Na iba yung taste niya, taste ng pang-elitista. 'Di ba? It's a branding technique na hindi napapansin ng iba, pero actually meron siyang subliminal message doon sa receiver na kausap natin. Lalo na kung marunong din mag-branding yung kausap po natin. Okay? Next ay puntahan na natin yung sense of hearing. Sense of hearing. Isulat nyo po yung mga napapag-usapan po natin. Napakahalaga po nito. Ito po ay hindi madalas natapikin ng mga trainers sa MLM, pero we're doing extra effort na pag-aralan po natin to. Now, your sense of hearing is very important. Meron tayong dalawang tenga na magagamit, makakatulong natin to condition ourselves to abundance. Okay? Isa sa pwede nyo pong gawin, nilista po namin dito, ay listen to happy, positive, relaxing songs only. Okay. Again, listen to happy, positive, and relaxing songs only. Kinukondisyon kasi natin yung utak natin, 'di ba? Yung ating senses sa pagyaman. So, hangga't maaari, mas maganda, I highly suggest, wag po kayo makikinig ng mga music, mga songs na ang lyrics, ang laman ng kanta ay patungkol po sa drugs, sa sex, sa racism, at saka yung mga pagmumura. Actually, nakakalungkot. Napakaraming mga kanta na ang laman ay puro ganyan lang, mga nonsense, 'di ba? Pero maganda kasi yung yung beat, maganda kasi yung sounds. So, pinapakinggan ng mga tao, nakakalungkot, pinapakinggan pa ng mga kabataan, ginagaya, kinakanta pa nila, nililipsing pa nila pag nadidinig nila somewhere kung saan sila nagpunta, and that is, nakakalungkot. So, tayo po, dahil tayo ay well aware, tayo po ay enlightened na. So, choose carefully kung ano yung i-feed mo sa ears mo. Choose carefully. Pwede mong, napakarami, I can name hundreds of songs na makakatulong po sa motivating, inspiring songs. Yun dapat ang pinapakinggan natin kapag ikaw ay, let's say, you're doing the dishes, 'di ba? Or naglalaba ka, 'di ba? O kaya nagde-drive ka, okay? Going to point A to point B. So pakinggan mo mga happy, positive, relaxing songs. So ako suggest ko sa inyo, maganda yung music na Hall of Fame. Maganda 'yan. Positive din siya. 'Di ba? Meron din tayong music na Unstoppable. Pag check yan sa YouTube,
'Di ba? Yung mga names na yung ilang mga names ng songs na sinabi po namin, maganda yung mga lyrics niya. I want to be a billionaire. Maganda rin po yung mga ano na yan, 'di ba? Happy. May kantang ganun po, happy, baka hindi nyo po alam, no? I-file natin yan, ilagay natin, let's say, sa isang USB or sa isang CD and play it every single day. Ano po, so, syempre, huwag ka masyadong mag-focus lang doon. It's part of the conditioning na pwede mong gawin. Multitasking mo siyang gagawin. You're doing your household chores, ikaw ay hahataw. So, tas mahilig ka sa background music, so choose relaxing, happy, and positive. Ulitin ko po, positive music. Okay, next is listen to audiobooks. Alam nyo po, isa yan sa mga hilig ko. Bukod sa pagbabasa, mahilig po din kaming makinig ng audiobooks. Kasi lagi namin sinasabi, kailangan i-feed mo mga bagay na makakatulong lang sa'yo. So, you're feeding your ears, ng mga bagay na makakatulong para i-evolve yung buhay mo, i-upgrade yung ating lives. So, magbigay lang ako siguro ng ilan sa mga magagandang mga audiobooks na pwede nyong bilhin online, katulad ng Purple Cow. Ganda yan. What else? Good to Great. At saka yung Smarter, Faster, Better. Napakaraming yan na audiobooks na pwede nyo mapakinggan na makakatulong po, hindi lang sa ating ginagawang negosyo, maging sa ating pang-araw-araw na buhay. So, at least, hindi yung pinapakinggan natin, yung mga away politika, yung pinapakinggan natin, yung drama ng kapitbahay, 'di ba? Yung drama sa TV na puro away-away na lang yung mga nagaganap, 'di ba? Yung mga patayan na nangyayari, negative. So, i-shift natin yung ating attention, yung ating ears sa mga positive na mga bagay, including this kind of audiobooks. So, napakaraming audiobooks na makakatulong po sa atin. What else? Before you sleep, ito, isa sa mga practices na ginagawa namin to. Sobrang tagal na, yung hini-hypnotize namin yung sarili namin pag kami po ay patulog na. So, bago po kami matulog, ang ginagawa namin, sineset po namin yung laptop namin or our phones na meron kaming pinapakinggan, no, bago matulog, hanggang sa makatulugan na namin siya. Yun yung napapakinggan namin siya. Yun yung napapakinggan namin. So, parang hini-hypnotize po namin yung sarili namin. Nagke-create kami ng subliminal messages sa brain po namin. Opo. So, actually, pwede po nyong i-type sa YouTube. I-type nyo sa YouTube, sinulat po namin dito, Money Magnet Subliminal Music. So, hini-hypnotize mo yung sarili mo bago ka matulog and during your sleeping hours. 'Di ba? So, ang nafi-feed sa utak mo when you're sleeping, positive pa din. Isip-isipin mo, gising ka, positive mo yung pinifeed mo sa ears mo, matutulog ka na, tulog ka na, positive pa rin yung papasok sa isip mo. Again, isa-search yung Money Magnet Subliminal Music and you will be amazed. Sobrang daming pwede mong panoorin. Pakinggan when you're sleeping. Merong 3 hours, merong 8 hours, and guess what? Merong 24 hours. Imagine, ganun katagal yung pwede mong i-feed sa brain mo. May mga choices. Okay, may mga may mga frequencies ka pang makikita dyan. At nakakatawa, yan ay bagong learning na pwede mong i-embed sa ating buhay. We are attracting abundance, we are attracting wealth. Next, number 3, your sense of touch. Okay, so malawak din ito, pero sige, pag-usapan muna natin your dress, yung sinusuot. Nararamdaman mo rin kasi yan, 'di ba? Okay? So, nisinulat po namin dito yung ilan sa mga dapat nating paghandaan, yung dapat nating itong mga bagay na ito, makakatulong to sa ating conditioning, Okay? Syempre, tayong mga networkers, we dress to success. Kailangan yung pananamit natin ay katiwa-tiwala, okay? Successful kang tignan, confident kang tignan, professional kang tignan, 'di ba? Ganun yung kailangan na message, 'di ba, na maibibigay natin doon sa clients natin, even to your downlines, 'di ba? Yun ay napakalaga. Huwag po nating mamaliitin your itsura, no? Na dala-dala araw-araw, 'di ba? Kailangan at least yung itsura mo talaga kapormal-pormal, kagalang-galang, nagko-command
ng authority doon sa kausap natin. Kaya ako po, naging practice na po namin, madalas po kami, nag-i-invest kami talaga sa damit. Bibili kami ng maraming mga polo, 'di ba? Mga yung pang-casual namin, mga polo shirts. Tapos meron din kami mga long sleeves, 'di ba? Mga coat. Talaga nag-i-invest po kami diyan. So, tayo po mga nag-aaral ngayon, no? Mag-invest tayo dyan. Hindi naman kailangan na mahal. Hindi naman namin sinabi na kailangan expensive. Ang sinasabi po namin dito ay kailangan yung itsura mo katiwa-tiwala, confident, professional, nagko-command ng authority, igagalang ka, irerespeto ka ng kausap mo. Okay? So, yun po yung message namin dyan. And tandaan nyo po, kapag kikita po kayo ng tao, dalawa po yung unang nakikita na. It's your face and your shoes. So, yung pag namili po kayo ng shoes ay iaakmahan nyo rin sa damit nyo. I'm not saying na masama yung combination ng sneakers or ng pang basketball shoes. Tapos nakasuot ka ng coat and tie. May gumagawa kasi niyan. Pero I highly suggest kapag naka-coat and tie ka, use dress shoes, no? Sa mga lalaki, no? Use dress shoes. Mas maganda, mas formal kang tignan. So study those people who are very very successful at magaling din sa grooming. Hindi kailangan sobrang mahal ng shoes mo. Of course, kung meron kang pambili ng mamahaling shoes, why not? 'Di ba? Pero maging aware tayo diyan, maging conscious tayo sa mga sapatos din na sinusuot natin, maging maganda siya. Presentable. And of course, your jewelries. Sa lalaki, napakalaga po ng watch, ng relo. Napakahalaga po niyan, no? And of course, kung meron kang singsing, meron kang bracelet, nakakatulong yan. And these things na mga sinabi po namin ay na-exercise yung touch mo. Magsuot ka na pakiramdam mo ay mayaman ka. Then you're conditioning your mind, your five senses, diba? Nagpo-focus tayo ngayon sa touch. Maging valuable ka. Sa pananamit mo, makikita ng tao kung ikaw talaga ay valuable na tao. So, ipakita mo sa kanila na ikaw ay valuable, VIP. Diba? Hindi namin sinasabi dito na pumunta ko doon sa area na ikaw ay boastful or arrogant. Ang sinasabi namin is being confident and valuable. Actually, napaka-thin line lang nung gray area dito sa pagiging arrogant at sa pagiging confident. So, basta dito tayo, sa confident tayo. Okay? Masarap kasi kapag ikaw ay nagdadamit na yung feeling mo, confident ka, maayos kang tignan, and nafe-feel mo mayaman ka. Alam niyo, halimbawa lang isang perfect example, magsuot ka ng lakos. Pag nagsuot ka ng lakos, iba yung pakiramdam mo agad 'Di ba? Iba yung feeling mo 'di ba? Feeling mo parang sobrang yaman mo na 'Di ba? O kaysa nagsusuot ka ng damit na binili mo diyan sa bangketa, 'di ba? Pag nakasuot ka ng lakos, feeling mo ang savings mo 10 million. 'Di ba? Kasi isa 'yan sa mga basic branding ng mga mayayaman. Yung lakos. Kasi isang polo shirt ng lakos na mumurahin ay papalo na agad ng 3,000 plus. Diba? Polo shirt lang, diba? 3,000 plus agad. Imagine. So, talaga siya, damit ng mayayaman. Magsasabi, maestro, kasi wala pa po kasi kaming pambili ng lakos. Di siguro, bili ka muna ng imitation. Pero wag laging ganon. Hustle hard, grind hard, para makabili ka talaga ng totoo na lakos, 'di ba? Ang point dito is kino-condition natin yung ating senses. Paulit-ulit namin sinasabi sa inyo yan. Kino-condition natin. So every time na nagsasabi kami dito ng mga pointers, no? Isulat niyo po siya again and i-apply natin siya. Okay? What else? Even your gadgets, pakialaman na natin yan. 'Di ba? Kung mahilig ka sa mga gadgets, may nagtanong sa akin before, sabi niya sa akin,
Maestro, ano po ba ang bibili kasi akong phone, meron akong pera ngayon. Ano po ba ang mas magandang biling kong phone? Sabi ko, your gadgets can attract wealth as well. Sabi ko sa kanya. So, choose branded phone. Actually, branded naman talaga yung mga yan, 'di ba? Kahit yung iba, pero ang sinabi ko sa kanya, piliin mo. Yung tipo na kapag nakita ng mga tao, automatic magsisignal sa brain ng kausap mo, uy, elitista to, mayaman to, payaman to. Ano po yung sinasabi ko? iPhone. iPhone. Bili ka ng iPhone. Pagdating ng cellphone, iPhone, ang bibili mo. Alam niyo, nagkaroon ng pag-aaral po diyan, no. May awak ng Samsung, may awak ng iPhone. Magkay different individuals. At nakipag-conversation sila sa same person, and binaba nila yung phone nila sa table, and tinanong yung tao na yon, sa tingin mo, parehas silang maayos na pumorma, maayos manumit, maayos makipag-usap, okay? Pero binaba yung mga phones nila. Alam niyo, sabi nung kausap nila, I think mayaman si person A. Si person A kasi may Apple product doon sa kanyang gadget. So isip-isipin niyo po, no? Same lang naman sila, same lang din naman sila ng pananamit, diba? Same lang naman sila ng status sa buhay, pero magkaiba lang sila ng ginagamit na phone. Pero it affects, diba? Yung kausap natin, malaki yung epekto. Ang epekto agad, uy, rich boy, rich girl, diba? So iPhone. And kung mamimili ka, meron din nagtanong sa akin, bibili daw siya ng laptop. Bibili ba siya ng ganitong laptop or ng Apple product na laptop? Sabi ko sa kanya, mag-Apple ka. Mag-Apple ka. And napakalaking effect yan sa kausap natin. Meron nga ako naalala na meron isang vlogger na gumamit ng isang dating app, Omi TV ata yun. Anong nangyari? Pagka-swipe niya, merong babae yun yung vlogger. Tapos yung lalaki, pagka-swipe niya, may lalaking lumabas. Okay, so magkakaroon silang communication nun, di ba? So nagkatanungan sila. Tapos yung lalaki kasi, yung background niya, talagang hindi maganda yung background eh. Hindi maganda. Pero, inangat nung lalaki yung phone niya. Hindi naman yun intentional, naangat niya lang yung phone niya. Pag angat ng phone, sabi nung babae, uy, mayaman. Alam mo bakit? iPhone yung phone niya. Pero pag tinignan niyo yung likod yung background ng lalaki, habang nagbibideo sila doon sa Omi TV na yan, na apps na yan, hindi mo talaga masasabi na mayaman. Pero dahil nag-angat lang ng phone, na ang brand ay iPhone, nag-iba agad yung perception ng kausap. Imagine. Ganun siya ka-powerful. Next is your smell. So, pag-usapan naman natin itong sense na ito. Okay. Of course, napakahalaga ng amoy natin. It's part of the conditioning ng success, ng abundance and wealth sa ating buhay. Bumili kayo ng perfume. Wag po kayong manghinayang na bumili po ng mababangong perfume. 'Di ba? Bili ka ng I list some of the most expensive perfumes in the market today na pwede nating bilhin. Katulad ng Armani, Symphony Louis Vuitton, 'di ba? Burberry, Tuberosa. Ayan, isa rin yan sa mga mababango na perfume. At napakarami pa, no? Ay sabi maestro, kasi wala pa po kasi kami pambili ng ganyang kamamahaling mga pabango. It's okay, basta kailangan may perfume ka, pero kung kaya mo na bumili ng mga ganyan, mas maganda. Or pwede mong gawin, bili ka muna ng imitations ng mga ganitong pabango.
At least nasasanay yung smell mo sa pagyaman, sa mga amoy mayayaman. Kahit imitation lang muna. Pero huwag mo sasanayin yung sarili mo sa imitation, ha? Kasi subliminally, ang nangyari po niyan, nagpapasok ka sa sarili mo na puro fake, na hindi naman ganun tama. Okay? So, ang gusto natin, of course, original, 'di ba? Legit, 'di ba? So, ang message po namin dito, yung naaamoy mo, yung finipid mo, even sa sense of smell mo, ay pagyaman pa din. Sana nagigit nyo po yung sinasabi po namin. And kailangan, ano yan, even your room, your house, your car, diba? Kung ikaw ay nakatira pa sa bahay ng magulang mo, dun sa room mo, dun sa kwarto mo, kailangan ang amoy mayaman pa din. Ay, yung pabango ko po bang ginagamit ko? Hindi. Pili ka ng perfume na pabango para sa room or para sa house or para sa car. Ako ay highly suggest yung mga pabango inspired by hotel fragrance. Halimbawa po, mga luxury hotel, halimbawa yung amoy ng Okada. May nabibiling ganyan. Meron nabibiling ganyan sa Shopee. Amoy ng Midas Hotel. May mga nabibiling ganyan. Lahat yan. Lahat ng mga luxury hotels na Shangri-La. May ganyan. I-ano mo, ilista mo, tapos ito yung gagamitin kong pabango for my car. Ito naman yung gagamitin kong amoy para sa aking room. 'Di ba? So, ang nafi-feed mo ngayon sa sense of smell mo, tumatagos yan into your brain, of course, ay ikaw ay nasa hotel pa rin, hotel ambience. 'Di ba? So, ano pa rin 'yun? Conditioning your senses sa pagpapayaman. Alam nyo, dapat hindi ito maliitin, no? Ito ay pointers, no, sa ating attracting abundance. What else? Your sight. Kapag-usapan naman natin yung sight mo. Ako ay highly suggest, katulad po ng sinabi po namin sa inyo kanina sa bandang unahan po ng ating special training na ito, ay kahit ka sa fine dining, mag-check-in ka naman sa mga magagandang mga hotel. Diba? Sa mga luxury hotels. Pag-check-in ka, alam niyo, sabi, mahal po kasi mag-check-in eh. Hindi mo kailangan gumastos ng sobrang mahal sa mga luxury hotels dahil may mga discounts naman, mahal pa rin po eh. Edi grind tayo, hataw tayo sa negosyo natin. Tandaan mo, you're doing network marketing at malaki ang kitaan dito. At kailangan mong i-condition yung sarili mo sa pagyaman ng todo-todo. And this is part of it. Proseso po ito. This is additional technique for you. 'Di ba? Mag-check-in ka, hanap ka ng mga discounts, magbibigay kami ng mga websites sa makakuha ka ng discount, katulad ng Agoda, Trivago, Traveloka, marami pa yan. Actually sa Shopee, alam ko, meron na rin discounts ng mga hotels yan. Maghanap ka nang pwede mong check-inan. Wag naman yung mga, alam nyo yung sinasabi ko, yung mga motels, yung mga hotel na, substandard, no, na tinatawag nila, na hindi naman ganoon kaganda, 'di ba? Yun dapat yung tipong pagpasok, talaga makikita mo ang ganda, lobby pa lang, entrance pa lang, 'di ba? Yung pagpasok, yung mga pintuan pa lang, yung mga rooms, pag tinignan mo yung CR, pag tinignan mo yung bed, pag tinignan mo yung bathroom, pag tinignan mo yung bathtub, 'di ba? Pag tinignan mo yung mga facilities nung hotel, mayaman. This is my life. This is my dream life. I'm living, 'di ba? I'm living like a king. 'Di ba? I'm living like a queen. 'Di ba? Yung mga ganon. Condition even your eyes, your sense of sight sa pagyaman. 'Di ba? Ano pa? Mag-travel ka. May mga discounts sa pag-travel. Travel to different places with great views. Mag-picture ka, ilagay mo sa laptop mo, ilagay mo sa cellphone mo, ilagay mo sa USB mo, kailangan na itatago mo 'yan. 'Di ba? You're conditioning yourself
'Di ba? Sa pagyaman, sa mga ginagawa mo. Hindi mo naman kailangan pumunta muna sa ibang bansa eh. Mag-local ka muna. Nagsulat kami dito, pwede kang pumunta ng Bohol, Cebu, ng Palawan, Boracay, doon muna. Picture na may magandang bagay. Area doon, mga views. Tapos magpa-picture ka din. Yan ang mga ginagawa ng mga mayaman. Yung mga ginagawa ng mga yaman, gawin mo din. Gawin mo rin. I-condition mo yung sarili mo, i-attract natin. Sa buhay natin, ang pera, ang wealth, maging magnet tayo. 'Di ba? Kasi kung ang gagawin mo, yung mga ginagawa din ng mga mahihirap, yung mga pinupuntahan din ng mga mahihirap, yung mga kinakain ng mga mahihirap, yung mga napapakinggan ng mga mahihirap, yung amoy ng mga mahihirap, ano mangyari sa'yo? You will attract it. Get the point? I-attract natin yung mga bagay na makakatulong sa atin sa pagyaman. Nanood ka ng mga inspirational, motivational movies. Napakarami niyan. Huwag yung ang pinapanood mo yung mga away-away, yung mga bombahan dito, yung mga gera dyan, yung mga horror, yung mga talagang yung puso mo lalabas sa dibdib mo, yung mga after mong panoorin, parang depressed ka, iyak na iyak ka, 'di ba? Sobrang drama kasi nung napanood mong movie. No. Ang panoorin mo yung mga inspirational, yung motivational, yung mapapump up ka, yung ma-energize ka, yung ma-inspired ka, yung ma-motivate ka, yung matitrigger sa katawan mo na yes, magpapayaman ako. Itotodo ko yung kilos ko para ma-maximize ko itong negosyong to. Maghanap ka ng mga ganong movies. Ang daming ganong mga movies. Type mo lang sa YouTube eh. Mga ganong movies, pagbigay kami ng ilan. Happiness, Pursuit of Happiness. Maganda yan. What else? Wolf of Wall Street, Last Dance. Yung Last Dance po ni Michael Jordan, yung basketball player. Napakaganda rin no. So panoorin natin yung mga bagay na yan. Mag-ingat tayo sa finifeed sa ating mga brain. Kasi tinan mo, panoorin mo puro mga madadrama. Ano mangyari sa'yo? Kadramahan din. Panoorin mo puro mga patayan. Alam niyo, nakaka-affect yan. Magiging medyo magagalitin ka, yung mood, magkakaroon ka ng mood swing. From dati, nasa relaxed state ka, biglang mabilis kang maasar, magalit. Diba? Nasa alpha state of mind ka, biglang mamaya-maya, nasa beta state ka na. Maging maingat sa mga finifeed, no? Sa ating mata. Dahil nakaka-apekto po yan sa ating pagyaman. What else? Magkarkasator ka. Punta ka sa, let's say, sa kasa ng Toyota. Punta ka sa dealership ng Mitsubishi. Kung gusto mo, itaas natin yung level, pumunta ka sa BMW, pumunta ka sa Mercedes-Benz, sa mga luxury cars na, BM, Mercedes-Benz, punta ka ng Lamborghini, punta ka ng Ferrari, Jaguar, punta ka sa mga ganong lugar, tapos anong gagawin mo dun? Tingnan mo, huwag ka mahiya. Huwag ka mahiya. Diba? I-maximize mo. Yung mga bagay na yan, ginawa po yan para mabili, para makuha mo. Pero of course, bago yan makuha, tingnan mo na. Tingnan mo na, tapos planuhin natin kung paano natin makukuha yung mga bagay na yan. Diba? Magmamanifest din yan sa buhay mo. Everything is created twice. No? Sa isip mo muna, tapos magmamanifest na yan. So tingnan mo muna, pakiramdaman mo, hawakan mo, test drive mo, itanong-tanong mo ano yung mga parts nito, ano ba yung mga features nito, ano ba yung advantage nito sa iba. Ramdamin mo na sa iyo. Dahil yan yung mga sasakyan ng mga mayayaman. At tandaan nyo, dito sa Pilipinas, ang kotse status symbol. Status symbol ang kotse dito sa Pilipinas. Kahit ang kotse mo ay sabihin natin hindi ganun kaganda. Kahit hindi pa yan luxury car, basta may kotse ka, elitista agad yung tingin sa'yo. Mayaman, may pera. Kaya yan, kasama yan sa topic natin. Magkarkasator ka. Dahil makukuha mo yan. Trust me, believe me. Marami na pong nagkakotse dito sa industriya natin, dito sa kumpanya natin. What else?
pumunta ka sa mga kondo, pumunta ka sa mga binibentang mga bahay, mga for sale. Tingin ka niyan. Meron kang kakilala ng mga ahente ng mga real estate, sumama ka sa mga tinatawag nilang trippings. Sama ka doon. Pakita. Tingnan mo yung kondo dito. Tingnan mo yung kondo dun sa Ayala. Tingnan mo yung kondo dyan sa Artigas. Kahit saan. Sa BGC, puntahan mo lahat. Huwag mo na ubusin yung oras po. Kailangan umahataw tayo sa ginagawa nating negosyo. Sinasabi po namin, ito yung makakatulong sa conditioning po natin. Ano? So, mag-condo tripping ka. Manood ka ng mga house tour ng mga celebrities. Sinulat namin dito. Manood ka. Alam niyo makakapanood kayo sa Netflix. Makakapanood din kayo niyan sa YouTube. Mag-isip ka ng celebrity. House tour of ganitong celebrity. Hollywood star. Ganyan. At tingnan mo yung bahay nila. May inspire ka talaga. Mamomotivate ka talaga. Gusto ko yan. Yun yung napapanood mo. Hindi yung napapanood mo, hindi makakatulong sa'yo. Panoorin mo yung mga bagay na makakatulong sa'yo. Diba? So, yung message po ba namin, nag-a-across? Sana po, meron po kayong natututunan. Ako, excited akong ibagsak sa inyo itong training na ito. And of course, sa mga spare times po ninyo, instead of playing games, instead of fooling around, instead of wasting your time, kung meron kang spare time, use it sa pagbabasa. Manood ka ng e-books, magbasa ka ng e-books, I mean. Napakaraming e-books sa mga ganda. Manood ka ng magbasa ka ng physical books. Sa bahay po namin, meron kaming sariling mini library dahil mahilig po kami magbasa, yung family po namin. Hindi lang dahil sa ang apelido namin ay maestro, talagang mahihilig po kami talagang magbasa, yung pamilya po namin. At magbigay kami ng ilan lamang sa mga suggestions ko na pwede nyong basahin. Hindi ko masyado mo nararamihan, baka masyadong ma-overload of informations ang isip mo. So ito maganda to, 7 Habits of Highly Effective People. What else? Thoughts to Build On. What else? How to Win Friends and Influence People. Basahin mo yan. Maganda yan. And marami pang mga kauri nito na makakatulong po sa ating ginagawang negosyo. Wag yung binabasa mo, yung mga mga hindi naman makakatulong sa iyo. Binabasa mo yung mga romantic na mga maliliit na mga pocket books. 'Di ba? Anong maitutulong sa pagyaman mo nun? 'Di ba? Siguro sa ibang anggulo, kung ikaw yung gagawa ng pocketbook na yun, tapos ibebenta mo yung libro mo ng paulit-ulit. Pwede kang, pero you're doing network marketing, tama? Hindi makakatulong sa iyo. Ito makakatulong sa iyo. Diba? Sana po, ito pong special training natin na tinawag po nating Attracting Abundance, Conditioning of Your 5 Senses, ay meron po kayong mga natutunan na dapat po may apply nyo po agad sa ginagawa po nating pagninegosyo. No? I-attract natin ang kayamanan sa ating buhay. Maging maingat kayo kung ano yung feed po ninyo sa inyong 5 senses. Dahil yan ay malaki ang epekto sa resulta na inyong gustong mangyari sa inyong mga buhay. Salamat po sa pagpunta sa ating live training. Magandang gabi po sa inyong lahat. See you sa ating next live training. God bless po.